Na-extend nga po mga idol ng Golden State Warriors sa 2 games ang winning streak nito matapos nilang maipanalo ang laro kontra sa Memphis Grizzlies nang wala si Stephen Curry. At dahil sa pagkapanalo, nakabalik na sila bilang pang-7 sa Western Conference. Pero ayon sa inilabas na balita, kahit man nakakuha sila ng panalo, pinagdidiskusyonan pa rin ang front office ang paggawa ng trade. Sa katunayan, napagkasundoan na nga na hindi nila kukunin si Jimmy Butler mula sa Miami Heat kahit available ito sa market, bagkus mas interesado sila sa big man ng Chicago Bulls na si Nikola Vucevic. Ang problema, may ilang mga miyembro ng kanilang front office ang nagdadalawang isip na ibigay ang hinihinging isang future first round pick ng Chicago Bulls. Base nga po sa balita ngayong araw ng isang insider, willing nga po sana ang Bulls na i-trade si Vucevic sa Golden State basta't makakuha sila ng kapalit na future first round pick. Kaya dito na nga nagkakaroon ng hindi pagkakasunduan ang dalawang team na ito na plano rin naman nga pong pag-usapan sa mga susunod na linggo bago ang trade deadline sa February. Samantala, pagkatapos nga po na maipanalo ng Los Angeles Lakers ang kanilang back-to-back games, dediretso na nga sila ngayon sa lugar ng Texas para magkaroon ng 2-game road trip kontra sa Houston Rockets at Dallas Mavericks. At sisimulan nila ito bukas laban sa Houston Rockets na kagagaling pa lang sa pagkatalo laban sa Boston Celtics. At bago pa magsimula, inanunsyo na probable dito si LeBron at Anthony Davis dahil sa kani-kanilang injury, habang hindi rin naman maglalaro dito sina Jalen Hood-Schifino, Vanderbilt, Vincent at si Christian Wood na kasalukuyan nga pong nakafocus sa recovery. Pero kahit man kulang ang Lakers, hindi rin naman nila ito iniintindi dahil may sapat pa rin naman silang mga players para manalo. In fact, plano nga po nilang palakasin ni Coach JJ Redick ang depensa sa paglalaro niya ng sabay kina Dorian Finney-Smith at Max Christie. Naniniwala siya na kapag nagkaroon na ng chemistry ang dalawang ito, siguradong magkakaroon ng Lakers ng best perimeter defense sa buong NBA. Sadya nga, ngayon kailangan lamang nilang gumawa ng ilang mga gameplay upang mangyari ito sa mga susunod na laban. Samantala, nakabawi na nga po ang Denver Nuggets ngayon sa San Antonio Spurs matapos nila itong talunin sa rematch at pangalawang game ng kanilang back-to-back 122-111. Pero hindi nga naging madali para sa Nuggets ang panalo dahil kinailangan nilang umabot sa overtime para matalo ang Spurs. Bukod dyan, kinailangan rin naman nga po ni Nikola Jokic na magtara ng 46 points, 9 rebounds, 10 assists at ang nagawang 28 points, 10 rebounds ni Michael Porter Jr. para lamang makabawi kay Victor Wembanyama na nagkaroon ng MVP performance na nakakuha ng 20 points, 23 rebounds. Mismong si Jokic na ang nagsabi na ang rason bakit hirap ang Nuggets na talunin ng Spurs dahil kay Victor Wembanyama, since halos lahat nahihirapan na gumawa ng tira sa tuwing nasa harapan nila ito. Aminado siya na kailangan nga po niyang baguhin ang shooting at ang kanyang ginagawang floater upang hindi lamang ito masupalpal ni Wembanyama. Kaya nangangahulugan lamang niyan, literal kinakatakutan na ngayong makalaban ang Spurs at si Wembanyama dahil maging ang MVP hirap nga po sa kanya.